Magandang hapon po. Ako po si Kapitana Joy Pebenito. Dito po sa Barangay 520. Nakakasakop po sa Dr. Albert Elementary School at saka Ramon Magsaysay High School. Hihingi po sana kami ng tulong sa inyo, Yorme, regarding po sa mga insidente dito sa mga school na nasasakupan namin. Kasi hindi po namin kaya ng kami lang sa barangay. Una po, yung mga nangyayari pong away-away ng mga gang, yung dalawang gang na palaging nag-aaway dito sa Ramon Magsaysay, at saka yung mga nakawan po, snatch ng cellphone, nakawan po, at saka away din dito sa Dapitan, sa part naman po ng ng Albert. Kasi po, alam niyo naman po, yung barangay namin, ilan lang ang tanod namin, yung paglagay ng mga tanod sa mga area-area, kulang po talaga kami, hingi sana kami ng tulong. Sana po mabigyan mo kami ng dagdag na tulong. Kasi katulad dito po sa Dapitan, yung mga magulang po na naghahatid sa umaga at saka sumusundo sa tanghali, nag-one way po yung mga magulang, nagka-counterflow. One way po yan. Isa yun sa cause na nirereklamo sa akin ng mga magulang na nasasabi yung mga anak nila. Tapos sa Kasanyas din po, yung mga pumapasok na mga sasakyan doon, paglabasan ng mga estudyante na elementary, na sasagi rin po. Ang ginawa lang po namin solusyon, naglagay lang po kami ng harang na bawal pumasok. Ang nangyayari, may mga ibang magulang na ipinipilit. Gusto dapat nasa loob sila. Kasi yung anak nila, gusto nila mismong sa gate. Kahit na ang paliwanag namin, ang pinoproteksyonan, yung mga anak nila. Hingi sana kami ng tulong na sana lagyan nyo kami kung ano po yung pwede. Police, MTPB. Karagdagan. Opo, natulong para sa mga tanod namin. Tsaka sa kaligtasan din po ng mga tanod sa barangay namin. Kasi umahantong na rin sa punto na pati sila inaaway na. Tsaka binagbabantaan na rin ng mga magulang na sumusunod tsaka nag-ahatid. So yung snatching dito tsaka yung mga above beyond sa mga problema na yan dito sa may Albert, lalo bang lumalala rito, Kapitana? Kada may pasok po talaga, walang araw na wala kaming hearing dito. Na walang lumalapit at humihingi ng tulong sa barangay, na nawalan sila, na nakawan sila ng phone. Actually, meron pa nung maliban dun sa kanina na insidente, 2 days ago, may lumapit na rin ng magulang dito na nawalan din ng phone yung anak niya, na hindi na rin nakita. Yun, yung snatching yun, nasa elementary yun, banda, tsaka sa high school dito kasi pasokan nila yan eh. Dito naman po, sa may Pimargal, pagdating po ng gabi, madilim po dyan. Yung mga street light po namin, actually na-request ko na rin po yan, nabanggit ko. Nung panahon na pumunta si Yorme dito, na kundido po yung mga street light dyan, madilim. Dyan po yung isang video namin na ninakawan, pati yung mga sasakyan na nakapark. Mga bata rin po gumawa nun eh. Dyan din nangyayari yung mga rumble, batuhan ng bato, naghabulan ng may baril. Diyan din po, eto lang kahapon lang, yung may nagsuntukan po, 2 gang po yun. TBS daw at saka Temple nga. Nagsuntukan nga dyan. Nung inano namin, nag-report naman dito, actually, bata lang ang nagre-report dahil natatakot sila na yan sa magulang nila at hindi dahil sa labas nangyari ng eskwelahan, ang sinasabi ng eskwelahan, cargo na namin, which is true. Kaya kami lumalapit sa inyo. Sana matulungan nyo rin po kami. Kasi palala na palala yung problema. Huwag na sanang humantong sa mga mas malala pa. Meron nga po dyan, nasaksak eh. Meron din parang natanod po. Natanod sa kabilang barangay. Nasaksak. Meron po, pag umaawat kami sa mga gulo dyan, pati tanod namin na nadadamay. Kaya yun po, wala po akong tigil sa paghingi ng tulong nga sa mga pulis. Sa MTPB, alam ko, nagsabi na rin ako. Inaasahan ko sana, matulungan kami sa lalo madaling panahon. Para masettle na rin ito mas maayos. Ano pong sabi sa inyo ng kapulisan? Ang sabi nga, nagdadala naman minsan na naglalagay kami sila ng pulis dyan. Kasi may pulis din daw dito sa labasan nga. Ang problema, kulang sa pulis.
Kulang. Manpower. O kasi kung maglalagay dito ng dalawa, may dalawa dito, kung 5 lang ang polis ng pang-umaga or 6, dapat meron din sa istasyon nila. Parang ganun. Especially sa gabi, yung sasabi mga lugar. Yung sa gabi, yung mga illegal activities dyan, yung mga away ng mga bata, na-report ko na rin po sa polis dyan. Kasi may nangyari din dyan, dito dahil nga madilim dito sa may Pimagal, dyan din nangyayari yung nag-i-snatch din ng phone. Doon sa parte na madilim. Napagtanto namin na pagkadaan ng tanod, nakabantay din sila, tsaka sila mag-i-snatch. Cat and mouse. Cat and mouse, yes. Ganun na nangyayari. Siyempre, Hindi man pwedeng bantayan mo yan 24 oras na doon ka nakapokus. Malaki rin yung barangay, yung Maseda rin, siyempre, dahanan din, kaya nakabantay din kami. Kaya yun, ang sabi nga, kailangan talaga namin ng police visibility sa mga area na, lalo na para sa kaligtasan ng mga estudyante. So, ang main concern talaga dito is yung mga kabataan. Especially sa sakop ng Albert Elementary School. Oo. And Magsaysay. Ramon Magsaysay. Kasi nahati ito, di ba? Kasi yun nga, wala pa yung Ramon Magsaysay, ginagawa pa. So, sa ngayon, yun ang talaga sila lahat. So, mga kaibigan, yun nga, ito nga sasabi ko kanina, na may vlog po tayo about dun sa insidente kaninang morning lang. Ito lang, estudyante na nakawan cellphone. Actually, dinikitan lang yun. Nagpanggap na estudyante. Nagpanggap na estudyante din. Kaya nga. Pero, pag ganyan araw-araw ang nangyayari, parang hindi na siya normal. Pag nakita nila na ganun kadali kunan, malamang maluwag masyado. Kaya, yun talaga yung police visibility, importante po talaga sa amin. Kaya siguro dito nag-iipon yan kasi tingin siguro nila, masyadong maluwag. Oo. Kasi yung tanod namin, pag nakita nyo, isa lang siya. Nilangin ko lang nagpapaano kami, nag-aalis din kami ng parking nakaano na dito. Yung focus mawawala. Ayun. So yan mga kaibigan, yung isa pa, yung ilaw. Actually, nailapit mo na ito kay Engineer Randy Sadak, di ba? So baka siguro na-busy lang si Engineer Randy. Anong kung action na naman Engineer Randy yan eh. Pero mas maganda siguro din natin i-address natin sa kanya para at least baka ma-check niya kung ano pong problema. Yung sa Casanyas, yung isa pala sa inireport ko pa, yung Casanyas, lagi ko yung nare-report eh. Area namin to, yung kabilang side, ibang barangay kasi, dito sa school sa amin. So dito, ang daming nakapark. So one-sided ba yun? Hindi. Parang hindi na. Dalawang side na nangyari. Dalawang side. Mabuhay na yun pati yun eh. Yung Casanyas po. Ay, Casanyas dito. Oo, ipapasok. Ginawa dalawang side. Yung mga taga dito naglalagay ng mga sasakyan nila. Palagi ko nang kiniklear. Siyempre. Kaya siguro nilagyan yung kabilang side. Para hindi matumba. Kasi baka mabigat sa kabila eh. Okay, binalaan sila lang. Yun yung isa ko pa nilalapit. Sana yun maklear yung area ng school. Para tulong ko na rin yun sa school. Sa nakakasakop sa eskwelahan. Sana tulungan nyo rin po. Tsaka plus ngayon, matraffic ngayon dito sa area nyo. Kasi di ba yung tulay nga ginagawa sa may Dimasalang. So, isa sa dagdag traffic dito, isang daanan to eh. Kaya ang ginagawa, kasi pagka 12 o'clock, 11:30, nagsasara kami ng gate. 11:45 to be exact. Nagsasara kami ng gate dito dahil labasan ng high school. Para protection sa mga bata, hindi sila madaanan ng mga sasakyan. Yun na yung isang solusyon na yung nilapit ng magulang sa amin, sinolusyon na namin, isara. Sa tulong ng Ramon Magsaysay yun, sa tulong nila principal. Kasi kami-kami yun, sila sa pinto, kami dito banda. So, ang ginagawa namin, one way. One way lang. Pag anong dapat, di ba? Ang nangyayari yung iba, dahil traffic, lahat pinapasok na. Nag-aalala kami sa mga estudyante. Kaya ang sabi ko, kung tanod lang nandun, at kahit ako mismo na-experience ko, nakikipag-away ako doon. To the extent na may sumusugod pa nga sa akin eh. Kasi nga, bakit ko daw yung ginagawa? Ang inano ko nga, kapag ng anak nila, yung pinoproteksyon na namin, hindi naman masama. Sabi ko, dito nyo lang ibaba, huwag nyo na ipasok. Kasi yung mga bata, pag ganun-ganun, lalakad nila eh. Yun yung iniwasan namin. Kung tanod lang, kung ako, minsan susunod, may iba matapang pa. Kung may police or MTPB doon, baka mas ma-assist pa. Mas tumunod sila sa batas. So kay Kapitana nga, hindi sumusunod. Sa tanod pa kaya. So talagang kailangan ng authority talaga na
magbabantay sa area. Dapat naman talaga kasi school to eh. Kaya nga. Kahit yung oras lang actually ang request ko lang po. Tsaka ang estudyante dyan, hindi bumababa ng 1,000, di ba? Sobra. Ang dami. Sobra. Kasi di ba, 2 school ang pinagsama dyan. So more or less, siguro may 3,000 sobra. Abutin. Ang sabi sa akin nung nakipag-meeting kami dyan sa Ramon Magsaysay bago magpasukan, parang nadagdagan sila ng additional na from dati na 800 na estudyante, nadagdagan silang 300, 200 na estudyante. Parang So, Ramon Magsaysay lang yun. Yung school, Yung Albert, hindi ba nag-ano sa inyo? Hindi pa. Hindi pa nagka-pag-meeting sa inyo? Hindi naman. Hindi pa. Hindi pa. So, yun kailangan din. Kasi sakop nyo yun, di ba? Oo. Laki din kasi ng sakop nyo, kabilaan to eh. Kaya yun, kaya lagi ako humingi ng tulong para ma-maintain nga yung kaayusan at kapayapaan ng buong barangay. Tsaka yung sinasabi ko nga kanina, yung snatcher nyo kanina, balikan ko lang yun, no? Mabuti, kinukuha lang. Paano kung masasaktan pa yung mga kabataan? Hihintayin pa ba natin mangyari yun? Yun nga. Kaya, habang maaga, sana matulungan kami ni Yorme na mabigyan nga ng kaligtasan, maanuhan yung kaligtasan ng mga kabataan dito sa barangay. Iwas krimen, bawas ng krimen para sa dito sa lugar namin. So, alright, ayan mga kaibigan, yun po yung concern ng isang barangay. Actually, parang sarap gumawa ng ganitong laging content, no, na naririnig natin sa mga part ng mga chairman, mga kagawad, kahit sino man yan na concern sa lugar, kahit sino, kahit mga individual, pwede natin ma-interview, kung ano yung mga concerns nila. Kasi hindi naman lahat kasi na concerns na nakikita natin, na-address agad. Meron iba dyan, nadaan muna sa kahoy, hindi na ito matagos. Oo, alam nyo na. So, alam nyo na yan. Mga kaibigan, this is Sir Red. Magandang hapon po, ingat po tayo. God first po. Thank you. God